Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, 7 buwan na pong tumataas ang world stock market. Pero ang Pilipinas po, nga. Nga pa rin po ang Pilipinas, no? Dahil ang stock market po natin ay patuloy na bumabagsak. Ayan, pag-uusapan din po natin, ito po, okay lang daw po kay President BBM. Ito pong November 30 rally. Malawakang rally po to. Follow up po to sa, ano? Kailan ba yun? Yung September 21 rally, no? Okay lang daw po kay Mr. President ang rally ng November 30 basta wala lang daw pong agitator na manggugulo. Ayan. Okay. At syempre pa po, isa pa pong balita, ito po si Auntie Claire ay approve po kay Laila De Lima na maging DOJ Secretary. Pero parang approved na hindi naman. Parang approved na hindi naman. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, live po tayo ha. Mukha lang, ano lang, maninibago lang kayo dahil umagang maaga pa. Ayan. So, yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Okay. Pag-usapan na po natin, no? Ito po muna, pakinggan po natin to. Ito po yung pahayag nito ni Laila De Lima na kasi raw po may mga bali-balita siya dahil alam naman natin na si DOJ Secretary, dating DOJ Secretary ay isa na ngayong ombudsman, si Boying Remulla. Kaya po, ito po ay naghagila po ngayon. Ayon po kay De Lima, isa po itong si Auntie Claire na kandidata. Hindi mo alam kung nagpapatawa lang ang gobyerno talaga no? At saka itong si Jinky, na congresswoman sa Batangas. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Laila De Lima. Sa mga pangalan, sino po ang nakita ninyo? Kasi may ilan-ilan na mga gaya ni mga current USEC. No? Current USEC. Congresswoman. Yes, si Jinky. Yes, okay. Si kasama sa Jinky. listahan nakita. Kasama sa listahan. Yes. I think she's very qualified. Tignan nyo po yung description ni Laila De Lima kay Jinky. Si Jinky, she is very qualified, di ba? Yan. Sino pa po ang ayon na yan na pwedeng maging DOJ Secretary? Pakinggan uli natin si De Lima. Si Jinky raw, si Beatrix Jinky, congresswoman sa Batangas, ay very qualified daw, sabi ni De Lima. And then naririnig ko rin si Claire Castro, Attorney Claire Castro. Pwede rin siya. Matapang din yon. Ayun. Kita nyo po yung pagkakaiba? Si Beatrix, ano na ang pangalan? Nakakalimutan ko na pangalan. Ano na nga pangalan ni Jinky? Beatrix. Apelyido pala. Ayun. Kay Attorney Jinky, Congresswoman Jinky, ang sabi, very qualified. Pagdating naman po kay Auntie Claire, pwede rin yan. Matapang yan. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng description ni De Lima?
Si Jinky, very qualified. Si Auntie Claire naman, pwede rin yan. Matapang. Pwede lang. Parang pwede na yan. Pwede na pagtyagaan yan. Total, matapang rin. Hindi sinabing magaling. Hindi sinabing very qualified. Eh. Matapang yan. Okay. Patawan po siya. Okay, punta na po tayo dito sa balitang balita. Ito po, nagulat ako ha. World shares head for 7th month of gains, no? Yung ano po, yung atin pong world market po sa buong daigdig, ay paakyat po. Ayan, ito po ay balita ng Bilyonaryo.com. World shares were set for 7th straight month of gains and the dollar was near a 3-month high on Friday after Amazon and Apple earnings reinforced global tech optimism and the hope that a massive AI spending will ultimately bolster growth. Ayan po. So yung mga nag-i-stock market po, yung nag-invest po sa stock market sa buong mundo, kasama na po yung US, ano yung mga binabanggit dito? Yung US po, itong Nasdaq. Sa Asia naman po, yung sa Japan. Tsaka pati po yung China. Panay tumaas po yan, no? 7 buwan na pong tumataas. Germany, meron din po pagtaas. Ayan. At tsaka yung euro. Yung sa euro po. Pati po yung dollar ay tumataas rin po. So, basically, sa buong mundo po ay umaangat po ang ekonomiya ng buong mundo. Katunayan po yung stock market, yung mga sikat na stock market sa buong mundo ay tumataas po for 7 months. 7 buwan na pong nagtataasan. Kabaliktaran po ang nagaganap sa Pilipinas. Alam po ninyo, may mga pangyayari po na sobrang bumagsak yung ating stock market, sobrang bumagsak yung ekonomiya natin. Kung matatandaan po niyo, yung tawag po yata dyan Asian stock crisis na naapektuhan po ang Pilipinas dahil po sa naganap sa Asia. No? Buong Asia po bumagsak. Yan po yung panahon ni Fidel Ramos. Kasi ang ganda na nung simula ni Fidel Ramos meron siyang Philippines 2000, pataas na po yung ekonomiya natin, no? Okay. Samantalang tapos na yung panahon naman po ni Tatay Digong, pataas na rin po yung ekonomiya natin, ang taas-taas na po ng inabot natin. Sabay biglang nagkaroon po ng worldwide pandemic, kaya bagsak po. Kasabay, no? Kasabay po na nangyayari sa mundo yung pagbagsak ng ating ekonomiya, pagbagsak po ng ating stock market, no? Ngayon lang po, umaangat po yung buong mundo, tayo naman pabagsak. Ibig sabihin, yung mga naunang pagbagsak po ng ating mga stocks at pangkalahatan, dulot po yan ng pandaigdigang galaw sa ekonomiya, no? Epekto lang po yan ng economic situation ng mundo. Samantalang ngayon po, hindi na po masasabi na dahil po to sa mundo, no? Sabi nga rito hindi ko po alam kasi bagsak ang stocks natin. Hindi ko po alam na umaangat pala for 7 months ang stock ng buong mundo. Iwan, tayo lang po yung tanging bumabagsak. So meron po tayong problema internal para lang po sa Pilipinas. Nung panahon po ni Ramos at saka panahon po ni Duterte, bumagsak din po yung mga stock market, mga ekonomiya natin dahil po sa kalagayan panlabas, no? Nahawa lang tayo kasi hindi po pwedeng i-isolate mo yung Pilipinas Pandaigdigan po yung crisis nung kay Duterte. Dito naman panahon ni Ramos, pang-Asia po, no? Buong Asia po naapektuhan, bumagsak po yung stocks ng buong Asia. Pero ngayon lang po nangyari, siguro panahon, hindi pa ako tao gano'n nun
tao na ako pero hindi pa po ako nag-aaral. Hindi pa po ako ganito. Wala pa akong armas para pag-aralan yung ekonomiya nung panahon ng tatay ni Marcos. Malamang sa malamang, ganyan din yung trend na Pilipinas lang yung bumabagsak. Dahil po malawakan na rally, para ngayon, no, malawakan rin po yung mga isinasagawang rally. Dahil ayaw na ng mga Pilipino itong nagaganap sa ating bayan. Yan po ang katotohanan, Mr. President. No? So, ito po ay problem po to. Hindi po to idinulot ng outside forces. Ito po ay purely yung pagbagsak po ng ating pong stock market. Sabi nga rito ng bilyonaryo, PSE nga world shares head for 7 months of gain. Isa pa po, bagsak rin po, no? Malapit na po maging 60 ang ating piso kontra sa dolyar. Huwag po kayong masyadong matutuwa kung kayo po ay mga OFW dahil magtataasan din po ang presyo ng bilihin. Kaya sa pansamantala lang po na tumaas po yung presyo ng inyong dolyar kumpara sa no? Pag bumabagsak po ang piso, wag po tayong natutuwa kasi lumalaki utang natin. Kung ang utang natin ay nasa dollar, yari tayo dyan, tumataas yung utang natin kahit hindi tayo magdagdag ng utang. Correct. Kaya it's a problem of leadership right now, no? Wala nang pumapasok. Sabi ko nga sa inyo, yung binalita natin kahapon, no? Dati, meron pa po, matatandaan nyo yan, nagpe-press con pa po si BBM, excited pa pong magbalita na meron siyang mga pledges, no? Tuwing umaalis po si President Marcos, nung mga unang taon niya sa panunungkulan, pagbalik niya po sa Pilipinas, ibabalita niya, ito, nakakuha tayo ng pledges sa ganitong lugar, bilyon-bilyon po pinag-uusapan in dollar. Ngayon po, kahit $1, wala po nababanggit na naiwing pledge. Pledge lang yun, pangako. Wala na po, wala na pong tiwala ang international community, lalo na't putok na putok yung issue ng korupsyon sa buong mundo, no? Diyan na tayo nakikilala. Like father, like son. Nakikilala na yung korupsyon. Grabe. Yan po yung tinatawag natin na kambal kamao. Kumbaga, kambal hagupit na mag-amang Marcos sa atin. Kung yung mag-inang Aquino, no, na meste sa atin, eto naman, dagdag. Kaya yung mga peste, yung mga pamilya na yan. Talagang pag tayo, hindi pa rin tayo nadala, ewan ko na lang. Okay. Alam nyo po na hindi lang po yung picture, no? Nakita ko na po yung video na yan. Yung video po na paglapit, pagka-announce po pala na si President Xi Jinping ang susunod na APEC host, di binati po siya ng South Korea. Wala pang isang minuto, eto na si BBM, nakatulay na ron, bumati sa kanya. Nagulat nga sila. Nagulat ang lahat. Kaya nung tinuloy-tuloy yung media, biglang pinalagiran na kagad si Xi Jinping ng mga bodyguard pagkatapos nung activity na yun. Parang, teka muna, tayo ng protocol, nadali tayo ng protocol. Naiwan na po tayo, hindi lang po yan, tinignan din po natin, iwan din po tayo, no? Lahat po ng yung mga Southeast Asian neighbors po natin, may boom din po, no? May boom din po ng tourism. Ngayon po, nakakabawi-bawi na sila, siguro 90 to 80% na po ng yung iba nalagpasan na. Yung turistang pumupunta po, pumapasok sa kanilang bansa before pandemic,
nakabawi na po. Lalo na po ang pinakamalakas talaga Vietnam, no? Number 1 po sa Southeast Asia na tourism. Lumaki po bigla yung tourism. Kasi makikita nyo po yung Vietnam, talagang nag-invest po sila sa tourism. Nag-invest po sila na may dadayuhin ka. Nag-invest po sila na meron kang, mahirap po i-describe eh. Yung sa atin po lahat natural. Mga dinadayo sa atin, Baguio City. Ganun pa rin po ang Baguio. Wala po, paliit, pasikip ng pasikip ang Baguio City. Habang po sa ibang bansa, nakita nyo po yung Vietnam, bago lang po yun, yung dinadayo doon na Bana Hills. Nagtayo sila ng mga malalaking palasyo, kastilyo sa tuktok ng bundok. Walang mga nakatira po ron. Nagtayo sila sa mga bundok na yun. Nagtayo po sila ng malalaking mga palasyo, mga para gawin nilang tourist destination. Tapos naglagay sila ng cable car. Grabe. Sabi ko sa inyo, talagang nag-invest po sila hindi lang po sila yung promote lang ng promote. Hindi lang po sila yung natural. Kasi bundok yun eh. Nagtayo po sila doon ng mga French village sa taas. Mga palasyo. Magiging tourist destination talaga yung lugar na yun. Yun po mga halimbawa. Sabi ko, ibang klase yung ginagawa nila para maka-attract ng tourist. So, iwan po tayo sa tourism, bagsak po ang ating stock market, taliwas po sa nagaganap sa mundo. Kaya ito po, talagang ipagpatawad nyo na po, kinakailangan talaga natin, nga na lang po talaga ang Pilipinas ngayon. Wala kang magawa hanggat yan yung leadership natin. Kung kaya pa ba natin magtiis, depende po, no? Kasi, ang lalaki na po ng rally. Wala pong parang wala lang pakiramdam to, wala lang sa kanya. wala lang po kay BBM yung mga rallying malalaki. Ha? Ito po. Alam po natin na may nakatakda. Hindi ko po alam no yung kung sa iglesia ay meron. Kasi meron daw dito nagpakilala kahapon na iglesia daw siya at nasabihan na sila. Pero alam nyo naman, pag merong ganyan, ang susi ko dyan, ang tinitignan ko para makumpirma, yung mga mainstream media. Siyempre, babalita nila yan. Ang laking ano niyan, di ba? Balita. Okay. Correct. Totoo po yun. Mas maganda po yung natural tourist attraction natin. Yung Boracay, wala naman silang mga beach na ganyan eh. Kaya lang po ang talo natin sa kanila sa airport pa lang eh. 'Di ba? Grabe po yung Hong Kong, grabe po 'yan, nagke-create talaga sila ng mga event para dayuhin sila. May rally ang INC. Yun nga po iniintay namin kung kailan yung detalye pa, no? So sana matuloy yan at nang makasama naman tayo. Okay, speaking of rally po. Speaking of rally po, eto po, yung rally po mukhang mas malaki pa tong rally na to sa November 30 kaysa sa September 21. Ito po ang hindi mo na maintindihan yung ating Pangulo, no? Kung ano po ang talagang tama si BP Sara yung pag sinasabi niya na hindi marunong magpresidente. Ramdam na ramdam natin eh. Ano po tayo, isolated tayo sa international. Wala pong ibang ka-meeting si BBM sa buong APEC. Alam niyo po, ang ka-meeting ni Tatay Digong nung mga nagdaang APEC, si Donald Trump, ka-meeting niya. At proud na proud pa si Donald Trump na ipakita na friend sila ni Digong. Si Xi Jinping, ka-meeting ni Tatay Digong. Si Vladimir Putin, grabe, sabi ko nga, napakalayo talaga ng presidente natin.
Tapos yung mga maliliit na problema sa China, hindi na po dapat iniinda natin yan dahil hindi naman, alam niyo yun, yung binuhos natin yung may mga atin ito kung ano-anong kampanya na wala namang katuturan. Iwan na iwan po tayo sa ASEAN. Lahat na kinabang, lahat na tuwa. Nung pong sinabi na meron silang kasunduan, yung ASEAN countries may kasunduan sa China. Tayo lang po hindi makikinabang. Bakit? Wala naman tayo nun eh. Hindi naman na tayo kasali sa China eh. Alam niyo po yung katulad niyan, yung tourism natin. Oh, ngayon, ino-open na nila. Samantalang pinaghinalaan nila yan dati, yung passport, yung e-passport. Ang hinala nila yan dati, nakakapasok yung mga espiya ng China dito dahil dyan. Maluwag tayo masyado sa pagpapapasok. Hinigpitan yung China na nakakapanghinayang kasi sila yung susi ng, di ba? Maraming ipapasok na pera yan. Okay. Ngayon po, ito po, yung mga pahayag ni BBM, talagang magugulat ka eh. Sabi po ni BBM sa kapihan briefing sa South Korea, tinanong po siya kung anong masasabi niya sa malaking rally follow-up dun sa September 21. No, ito po ang sagot ni Pangulong Marcos. President Marcos Jr. is fine with upcoming November 30 protest rally against corruption. Alam nyo, okay lang daw sa kanya yung November 30 rally. Ang tanging concern niya ay ito po. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrators goes to demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people. He said these agitators are what the government is worrying about and are watching out for. Parang wala na siyang pakialam eh. Sige, mag-rally lang kayo. Basta ang concern niya lang, wala lang sanang mga agitator na may mga molotov bomb, na may mga manggugulo. Sabi ko, anong klaseng presidente talaga, no? Wala po kayong balak lutasin. In the first place, yung September 21 na maraming nagpunta ng rally, hindi nyo inintindi, Mr. President. Yun yung problema eh. Wala na talaga kayong, ewan ko. Kahit hindi ka marunong magdasal, dalawa lang, ang tendency ng mga Pilipino, maging wala na rin tayong pakialam, magwala or maging wala na lang tayong pakialam. Sa totoo lang. Kasi, ang main concern dapat doon, Mr. President, bakit magrarally uli? Matapos magrally noong September 21, magrarally na naman ng malaki. Malaki na naman ang rally sa November 30. Ang tanong, Mr. President, bakit may rally pa rin? Alam mo, Mr. President, simple lang po. Hindi nyo naman inintindi yung rally ng September 21 eh. Ang attitude nyo at saka ng mga follower, ako sa tingin ko ganito talaga yung attitude ni Mr. President eh. Katulad ng mga utak ng mga follower niya. Ano ba yung utak ng follower niya? Ako pa rin naman ang presidente. Di ba? Nagtatawa pa yan. O sige, rally pa kayo. Paggising nyo bukas, si BBM pa rin ang presidente. Anong uri ng pamumuno yan? Na ang tanging gusto nyo lang gawin ay to survive. Makasurvive lang kayo, yung pinagmamalaki. Wala na po kayong pinagmamalaki. Yung inyong mga
vloggers, yung mga followers po ninyo, wala nang ipinagmamalaki. Ang babaw na ng pinagmamalaki. Alam nyo ba kung anong kinakantsaw na lang nila ngayon sa mga Duterte? Dati kinukumpara pa nila eh. Dati, nung bago pa lang kayo, yung nangangako pa lang kayo ng mga kung ano-ano, yung akala nila, yung pangako nyo matutupad. Nangangantsaw pa yung mga yan, yung mga followers ni BBM. Nangangantsaw pa yan. O ano, naisip ba yan ni Duterte? O magpapatayo ng hospital sa cancer. Naisip ba yan ni Duterte? O maglalagay ng mga special hospital sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Naisip ba yan ni Duterte? Nangangantsaw pa eh. Ngayon, na-realize nila na hanggang hukay lang yun. Hanggang ground breaking lang yun. Panay hukay lang yung ginawa ninyo. Niposte ng mga ospital na pinangako nyo, nga. Opo, yung MRT7 na lang, di ba? Patapos na yan. Kung hindi po nagkaroon ng pandemya, tapos na malamang yan eh. Parang hindi na gumagalaw eh. Nakaka-frustrate kasi kung ano-ano na lang ang sinasabi. Alam niyo yun? Kaya po nagrarally ang mga yan, meron silang tinututulan. Tignan nyo kasi yung attitude ni BBM, no? Yung tinanong siya riyan, ano po masasabi nyo, may malawakan rally September 21? Kung hindi ako presidente, magrarally rin ako eh. Anong sagot yun? Kung hindi raw siya presidente, magrarally din daw siya. Ang point po dun, Mr. President, may problema pong malaki ang Pilipinas. Lutasin ninyo. Hindi nyo sasabihin na makikirally lang ako. Ngayon, tinanong na naman siya. O ano po masasabi nyo? May malaking rally na naman sa November 30. Okay naman ako mag-rally sila. Pero eto ang problema ko, yung mga agitator na manggugulo. Anong klaseng presidente? Lutasin nyo para wala na rally. Nakakamiss po kay Tatay Digong. Panahon ni Tatay Digong. Pasensya na kayo, mga tokmol na mga loyalista at mga dilawan at kakamping at mga makakaliwang grupo. Pasensya na kayo. Kasi panahon ni Tatay Digong, nagrarally pa rin kayo, nagtatangka pa rin kayo magrally. Pero ilan nang dumadalo sa rally nyo? 30? Meron ngang EDSA People Power, di ba? Nanawagan kayo. Putya, EDSA People Power. 500 yung pulis, 30 lang yung dumalo. Meron pa nga, Ninoy Aquino Day. Yung speaker lang eh. Ang kausap niya ng mga pulis eh. Wala talaga siyang kaide-ideya, mga kapatid. Ako nanliliit ako pag nakikita ko siya eh. San siya sa picture taking ng APEC? Dito po sa pinakadulo. Di ba? Sa rally po, nung panahon ni Tatay Digong, bakit po may nagrarally pa rin pero 7 lang? 7 rallyista, 20 yung placards. Wala po silang nahihimok noon na mag-rally, Mr. President. Ngayon, ang nangyayari ngayon, rallying-rally na mga tao. Ang ginagawa ng mga tauhan nyo, inuuto pa yung mga nagrarally na awate na wag manawagan ng BBM resign. Na yung mga nagrarally, wag manawagan ng magnanakaw si Romualdez. Ang isigaw pa rin nila si Sara Duterte. Kayong mga artistang sasama sa rally, Vice Ganda at iba pang mga superstar. Sana naman, no? Si Vice Ganda, alam natin, bata yan ni Martin. Wala tayong asahan dyan. Pero yung mga iba, sana naman, no? Ma-realize ninyo na hindi si Duterte ang walang involvement yung mga Duterte sa flood control projects. Sa mga nakawan ngayon, wag nyo pong ipakita sa mga artista po, malakas po ang inyong impluensya, no? Sa mga fans nyo. Wag nyo pong sabihin
na si Sara Duterte pa rin po yung isisigaw nyong i-impeach, samantalang lantad na sa inyo. O, kayong mga artista, nasisigaw na si Sara Duterte pa rin ang panagutin. Meron po ba kayong mansyon ni Sara Duterte sa Forbes Park? Wala. May mansion ba kayo sa Alpaland? Alpaland ba yun sa Baguio? Oh. Excuse me po. Alam ko yung may mga mansion dun sa Alpaland na nagkakahalaga ng 100 million. Di umano. Ang merong mga mansion dyan, nagpakasal dyan si dyan pala kinasal. Itong si Atayde at saka itong si Maine Mendoza. Dyan din po yung korporasyon na kasama raw di umano si Chis Escudero. Si Yap, meron po talagang bahay na sa kanya nakaano. Si Saldico. Ayan, narito po sa sa bilyonaryo. Ayan po yung mga involved dyan. Ang mamahal ng bilhin, yun palang Alpaland na yan. Mas mataas pang elevation sa Baguio. No? Mas mataas pa raw yung elevation sa Baguio. Ibig sabihin, mas malamig pa raw dyan kaysa sa Baguio City. Grabe. Sila pa rin. Yung mga involved pa rin sa lintik na mga flood control na yan. Na hanggang ngayon ay wala pa rin pong makasuhan. Hindi ko po alam kung bobo na lang talaga tayo eh. Simple lang po, di ba? Nagpatayo ka. Parang ganito po, bumili ka ng bigas, hindi ka binigyan. Pabili nga po bigas, 3 kilo. Sinuklian ka naman. 50 isa. 200 binigay mo, binigyan ka ng 50. Asan po yung bigas? Hindi na binigay sa'yo bigas. Di ba? Ang dali lang po nun. Kung hindi ka binigyan ng bigas, sapakin mo yun. Hay nako. Pinondohan mo yung flood control. Wala kang nakitang flood control. Bawal pa rin idemanda yun. Maghanap pa rin kayo ng ebidensya. Ano pang ebidensya ang gusto ninyo? Nagbayad tayo, may tumanggap. Hindi mo na talaga, ako talaga, hindi, ang hirap pong unawain. Kung bakit po walang makasuhan. Wag na po yung malahatan muna. Yun muna, yung 421 na Ghost Project. Ghost Project pala eh. Binayaran mo, wala kang nakita. Anong ebidensya pa po ang kinakailangan nyo ron? Nasa Bulacan pa lang kasi kami. Panay sa dyaryo, parang ang dami na nakasuhan. Wala pa po nakakasuhan kahit isa. Napakatagal na. Mauna pa yata makasuhan si Gutesa. Anong kinalaman ni Gutesa? Tumanggap ba si Gutesa ng Tumanggap po ba si Gutesa ng maleta ng pera? Wala. Tagabuhat lang siya. Si Gutesa po ba ay may porsyento dyan sa mga flood control? Wala. Tagabuhat lang. Yun pa po, siya pa po ang hinahunting ngayon. Alam nyo yung ginagawang panghunting, alam nyo na yan di ba? Sa atin, nagtataka lang tayo. Pero po sa mga militar, yung ginagawa po kay Gutesa ngayon, warning yan. Di ba? Wina-warningan sila na eto mangyayari sa inyo.
Alam na nila yan eh. Hinahunting. Kayo po ba? Hindi, kahit hindi kayo matalinong tao, hinahunting kayo? Dahil kayo ay testigo, hindi dahil kayo'y magnanakaw, no? Kayo po ang naglantad. Tapos lagi po nilang sinasabi na mahirap makasuhan yung master. Paano hindi makakasuhan sinasabotahin nyo? Hanggang kay Saldico okay sila. Pero ang ayaw rin naman nilang pauwiin si Saldico. Bakit? Pag naipit si Saldico, ikakanta rin sila eh. Aakuin ba ni Saldico yan? Na siya ang pinaka-mastermind? Kaya okay na yan. Yung nakakalabas yung mga air asset. Yung kung napapalabas ng gobyerno, dapat yun, kasuhan nyo na po yun, yung mga nagpalabas ng asset. Sino man po yung mga nagbukas dyan, nag-utos sa tao na buksan mo yan at palabasin mo. Kasuhan nyo na po yan. Kasabwat po yan. Sa Diskaya ba pwede nyo sabihin yan? Na maitakas ng Diskaya yung mga ano nila? Kinukumpara ko lang, wala akong pakialam sa Diskaya. Pakulong niya ang Diskaya, wala akong pakialam. Dahil aminado sila, gumawa sila ng kasalanan eh. Pero hindi sila nagtangka na itakas nila yung kanilang mga ano. 'Di ba? Eto, harap-harapan eh. Hindi ka makakaalis yung eroplano mo na wala kang pinagpaalaman. Hindi po yan na sasakyan na pwede mong ilihim. Magpapaalam ka sa air controller o kung ano man. Hindi po ako piloto. Diyos ko. Yang mga eroplano na yan, nasa isang lugar, malamang may building yan, nandun nakalagay yung mga eroplano niya. Tapos bago makalipad yan sa airport, magpapaalam yan sa tower. Hindi naman po nakalagay yan sa... Nasa airport po yan. Nakatakas pa rin. Tapos sasabihin, pababantayan natin sa Malaysia, sa Singapore. Pakitignan nyo nga po, baka umalis. Kung ako ang taga Singapore at Malaysia, bakit nakaalis sa inyo tapos kami pagbabantayin nyo? May kaso na ba yan? Walang kaso. Gusto nyo lang bantayan namin. Nagtataka po ako paano nyo po na ipalabas yung mga jet tsaka yung mga helicopter ni Saldico. Paano po na ilabas sa airport? Dapat po yung mga nag-approve. Wala kayong makasuhan, di ba? Gusto nyo maliit lang ang kasuhan nyo para may... Ayun, yung mga nag-approve na palayasin yung mga eroplano at tsaka ano, tsaka helicopter. Ano yan? Hanggang dyaryo lang kayo? Na pinipigilan ninyo yung mga ari-arian ni Saldico? Sa dyaryo lang ba yan? Sobra naman kayo. Tapos, okay pa rin kay Pangulong Marcos na may nagrarally. Anong klaseng utak yan? Lutasin ninyo kung bakit may nagrarally. Kalutasan. Ang gusto namin, lutasin ang mga problema na nagrarally. Ang babantayan pa, mamaya po ako mag-shoutout. Ang gusto nyo pang bantayan, yung mga tao na nagrarally. Ibang klase talaga. Kaya yan, yung mga rally na yan, di ba? Yan po ang nakakapag-recruit ng mga rebelde. Kaya hindi ako magtataka bago lumabas to, umalis to si BBM, bago bumaba ng pwesto, marami na naman tayong rebelde. Bakit? Idealistic yung mga yan, yung mga estudyante, mga kabataan na umati ng rally.
Idealistic yan na ito, pagsasama-sama natin, maririnig ng pamahalaan, kaya sila ibibigay sa atin yan, papakulo, pepressurein natin. Oh. So ano makikita nila? Andali na lang po sundutan yan. Once na yung mga estudyante napasama na sa rally, tapos walang aksyon ng gobyerno, kita nyo na. Di ba? Gusto naman natin na ipaglaban lang. Gusto naman natin ipahayag lang yung damdamin natin. Inintindi ba tayo? Sa tingin nyo ba, ito pa solusyon? Kaya kayo po ang gumagawa. Yung pagiging tahimik din ng AFP dyan, di ba? Nood-nood lang sila. Inaalaw nyo yan eh. Yan na po, nagpo-produce po yan. Tandaan nyo, sa panahon ng tatay niya, napakaraming na-produce na mga rebelde na 50 years na problema natin. Ngayon, marami na namang batch ito. Ako ba nagsabi niyan? Hindi po. Sino po? Si Teddy Casino. Tinanong siya, di ba? Bakit yung mga aktivista, maraming aktivista nare-recruit ng mga rebelde? Syempre po, natural po yun na doon ang rekrutan sa mga aktivista. Kita nyo? Sinabi niya yan sa isang panayam na kaya yan, marami na naman. Kaya pag pumalit na naman presidente, back to zero na naman tayo, bagsak na naman, ibabangon na naman yung droga. Dati droga lang, no? Ngayon, ekonomiya, lahat-lahat na. Hays. Pilipinas. Never again. Yang mga pangalan na yan. Marcos, Aquino, never again sa mga kulay na yan. Hindi nyo rin naman po masisisi yung AFP. Paano nyo naman sisisihin yung AFP? Nakita ko po yan. Hindi ko lang maintindihan kung kaninong bansa, kung kaninong barko yan, kung Indonesia ba o atin eh. Kaya hindi ko pa siya ginagawang topic. Yan, nakatenga dyan sa Manila Bay. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaction.